What time is it? It's aha time! Magpahangin dito sa ere dahil lilipat tayo sakay ng paratrike. Sobrang saya. As in, beyond siya sa lahat na in-expect ko. Mga pabibirian, labas! Ito ang trend ngayon. Kakasaka ba? Batong nagliliyab sa antike. Ano nga kaya ang paliwanag? Samahan kaming puntahan ang Tutu Island, kung saan may pagong daw na ayaw sa tubig. Bakit naman? Mga pagong tayo, di ba mahilig tayo sa tubig? Basta. Sige. Aalis na ako. Tink! Asan na kaya? Ay, nako. Anong ginagawa mo diyan sa tapat ng aircon, Tink? Ang init po kasi, we. Well, summer na nga talaga. Kaya, para makapag-chill kayo riyan sa bahay, tutok lang dito sa AHA dahil ang pangako namin sa inyo, umagang puno ng maiinit, pero oh so cool na mga kwento. All these and more ngayong umaga dito lang sa AHA! Hello mga ka-AHA! Teka, sensya na ha. Medyo naglalag lang po eh. Mabagal lang po ang connection. Yun nga eh. Nakisabay sa bidang pagong ng ating kwento this morning eh. Pagong buhay! Welcome to Tutu Island, ang isla ng mga pagong. Now, makikita nyo sa likod ko, bukod sa shell, ang mga kalahi namin mga pagong na masayang lumalangoy sa tubig. Langoy lang. Ay, beautiful. O nga pala, ako nga pala ang isa sa mga tagabantay at tagapanatili ng kaayusan dito, si Drew Turtle. Hello, Drew Turtle. Uy, hello, Gongi. Napadayo kayo. Hello! Init na kami, grabe. Hello mga pagong guys! Bah, sure. Mabuti pa magtampisaw na kayo para ma-preskwahan. Mukhang enjoy sila. Ang mabuti pa, magpapahinga muna ako. Ay! Sus! Pagong! Ay, sensya na ha. Pagong pala tong naupuan ko. Akala ko ba to? Anong pangalan mo? Ako nga pala si Patricio. Oh, hello Patricio. Ako nga pala si Drew Turtle. Teka, anong ginagawa mo dyan? Bakit ayaw mong lumangoy kasama ng mga ibang pagong doon? Hindi kasi ako lumalapit sa tubig. Natatakot kasi ako. Bakit naman? Mga pagong tayo, di ba mahilig tayo sa tubig? Basta. Sige. Aalis na ako. Sa araw-araw na nagdaan sa Tutu Island, si Patricio ang tanging pagong na hindi nagtangkang lumapit sa tubig. Ayun siya, nakasilong lang sa isang tabi. Kongi! Kilala mo ba si Patricio? Si Patrisyong takot sa tubig. Naturingang pagong pero hindi nagbabasa ng sarili. Huy, huwag niyong i-judge si Patricio. Ang totoo niyan, kababata ko siya. Nung maliliit pa kami, masayahin siyang pagong at magaling lumangoy. Ayun naman pala eh. Ano nangyari dyan? Ang sabi ng inay at itay, minsan, habang lumalangoy si Patricio kasama ang mga magulang niya, bigla na lang daw silang nakulong sa loob ng mga lambat. Tulong! Inay! Itay! Anong nangyari? Nahuli ng isang grupo ng mapagsamantalang mangingisda ang mga magulang ni Patricio. At dahil mahusay siyang lumangoy, siya lang ang nakaligtas at mabilis na nakalayo sa lambat. Kaya pala. Sa gitna ng pagkukwentuhan ng mga pagong, hindi nila namalayan na may munting pagong na pala ang natrap sa lambat. Isang lolo! Mabuti na lang at sa paligid si Patricio, narinig niya agad ang sigaw ng batang pagong. May sumisigaw. May nangangailangan ng tulong. Naalala ni Patricio ang insidenteng nangyari noong siya'y maliit pa. Nabalot siya ng takot at
inisip agad na lumayo. Pero sa kabila ng takot, may sumisigaw sa kaibuturan ng kanyang puso na tulungan ng kapwa pagong. Kaya ko ba ito? Natatakot ako, pero kailangan ko siyang tulungan. Naglakas sa loob na tumalon si Patricio sa dagat at tila natural pa rin sa kanya ang husay sa paglangoy. At nailigtas niya ang batang pagong. Uy! May natrap na pagong! Pagdating ng ibang mga pagong, nadatnan nilang ligtas na ito. Ay, maraming salamat Patricio. Isa kang bayaning pagong! Proud ako sa'yo, kababata. Pasensya ka na, Patricio. Na-judge ka namin. Kahanga-hanga ang husay mo sa paglangoy. Dahil sa kanyang ginawa, itinalaga si Patricio bilang tagabantay ng Isla Tutu. Bilang pagpupugay sa kanyang mga magulang, tinanggap niya ang katungkulan at nangakong hindi nahahayaang maulit sa ibang pagong ang nangyari sa mga magulang niya. Mula noon, naging mas lalong masaya at ligtas ang Isla Tutu. Kabilang rin ba kayo sa napasuot sa hair clip na ito? Ang Bibe Clips. Spotted everywhere! Apakakit po talaga pag suot lalo na po ganyan. Ang unique po kasi nung design po niya kung pagkukumparahin po sa mga iba pong ipet. Maging ang mga aso't pusa, updated na rin sa uso. Bakit nga ba marami na ang nabibighani sa hair clip na yan? Yung color niya yellow, very attractive siya. Parang very happy. It's a happy color. Para siyang, it brings joy. Kasi para siyang sun, di ba? Sunlight. So parang very happy, very positive ang color niya. And eye-catching siya. Kasi gumagalaw-galaw eh. So parang ma-amaze ka. Ang pagsunod ng mga uso, may epekto rin daw sa ating mga tao. Nagiging din siya, source of connectedness. Social connectedness is very important, lalo na sa mga human. So pag nakikita natin na pareho tayong may suot noong clip, is we feel connected in some ways. Mga dilaw at fluffy na mga bibe na nakikita natin bilang animated characters, Peking ducks kung tawagin. Pero kapag tumanda ng mga ito, nagiging puti na ang kulay nila. Nagmula raw sa bansang China ang Peking ducks. Pero alam niyo bang may mga pato rin na proudly Pinoy? Ito ang mga itik Tagalog. Sa Gapan, Nueva Ecija, Santa Makmak na itik Tagalog ang matatagpuan sa farm na ito. Ito raw ang naisipan nilang alagaan dahil low maintenance ang mga itik Tagalog. Pagdating na po ang 20 days or 25 days, pwede na po sa ipag-aala sa bukid para sariling sikap, sariling kain na po nila sa bukid. At yung pong medyo mahihina o medyo naagabyado sa pagkain, binibigyan po natin ng konting suporta na pagkain, na patuka. Pagdating ng 30 days, may tuturing ng fully grown ng mga itik. Sa edad na ito, importante na rin ang tubig para sa kanila. Bukod sa iniinom nila ito at pinanlilinis sa katawan, alam nyo bang kapag wala silang tubig sa loob ng 8 oras, pwede na itong mag-cause ng stress sa kanila? That's right, Kuya Drew. At alam niyo ba na ang mga balahibo naman nila, waterproof? Ang bawat isa sa kanila ay may oil gland sa ilalim ng kanilang mga buntot na naglalabas ng cleaning fluid na dumadaloy papunta sa kanilang balahibo. Dahil waterproof ang mga ito, less prone to breaking din ang kanilang mga balahibo. It's time to play Hanapin ang Bibe Clip. Ang mga kakasa sa laro, ang team O Bibe 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 at team Pabida Girls. Sa pulong ng mga itik na ito, mag-i-eat siya ng Bibe Clip. Kung sino ang unang makahanap ng Bibe Clip, may premyo mamaya. Let's play the game in 3, 2, 1! Alright, Bibe Clip spotted mga kaaha. Ang nanalo, Team O Bibe Bibe Bibe. Ang kanilang premyo, walang iba kundi isang dosenang Bibe Clips. Ang naging paraan po namin sa paghanap ng duckling is yung mas
binugaw po namin yung bibi para mas lumitaw po sila. And ang gagawin ko po sa napalalunan po namin, pwede po namin bigay sa mga bata at sa mga kakilala po namin. Ang simpleng abubot na ito, marami na talagang napangiti. Patunay lang ito na likas talagang masiyahin ng mga Pinoy, no? Aha! Kapag malilate na kayo sa pupuntahan nyo, mapapa, para na lang kayo ng tricycle, no? Pero minsan, hindi pa rin ito sapat. Kuya, malilate na ako. Ikaw paliparin mo na kaya to. Tricycle na lumilipad. Meron daw yan sa Tarlac. Pero hindi naman ito tulad ng mga tricycle na nakikita natin sa Toda. Isa itong klase ng flying machine called paramotor. Tinawag lang itong paratrike dahil tatlo ang mga gulong ng katawan nito. Sa likod naman ito, nakakabit ang parachute na ito. Sa Bamban, Tarlac, matatagpuan ang paratrike. Ang certified paramotor pilot na si Captain Harley ang nagdala nito dito. I've been trained by the Saudi Air Force in the Middle East. Man, yun, nung nag-retired na ako, dito ko na pinagpatuloy yung passion ko. Yung mga aircraft na yan, galing pa sila ng Italy, then Middle East, and then inuwi ko po dito sa Pilipinas para ipagpatuloy yung sports adventure dito para ma-encourage ko yung mga ating mga kabataan na matry yung sky adventure dito sa Bamban, Tarlac. Ang susubok sa paratrike ng umaga, ang content creator from Tarlac na si Ralph Austria. Bago lumipad, may briefing session muna syempre. Ating paratrike. Gano'ng katagal po tayo sa air? Approximately, lilipad tayo ng mga 15 minutes. 15 minutes. With an altitude of siguro mga 800 feet lang tayo or below 800 feet. And then yung cruising speed natin para lang bisikleta. Siguro mga 10 kilometers per hour. So, may enjoy mo talaga yung view sa taas. Ang helmet na ito, may Bluetooth radio para makapag-usap sa taas ang piloto at pasahero. Meron tayong mga hand signal. Okay, if you feel good or okay, ito yung sign. Parang diving. Okay, if you feel discomfort, ibig sabihin magpupunta ng emergency landing pag gumanon ka. Baka pag nahilo ka or bigla kang naso ka, parang ganun. So, immediate lang. Pero or lahat ng pasahero ko puro ganun. Tsaka ganun. More! Oras na para sumakay mga kaaha. Ano kayang kaibahan ng pagsakay sa paratrike sa pagsakay sa eroplano? Kinakabahan na ako. All good. Ito yung harness for safety purposes, lahat. So, wala ka namang wala ka nang kawalan, hindi ka na pwedeng mag-back out. Sana all. Nakatali ka na. Okay, Sana yan. all secured. Mukhang handa na rin si Captain Hurley. Clear prop! Mula sa mga open space, pinalusot din ni Captain Harley ang paramotor sa mga building. From Tarlac po talaga ako, pero hindi ko in-expect na ganito pala kaganda sa Tarlac. Nung nakita ko siya yung view from up there, grabe, yung araw, yung fields, na iba-iba yung color. Minsan may yellow, may green, may... Sobrang ganda. Maganda rin naman sa plane, ganyan. Pero actually, pag dito, mas iba yung feeling. Para kang literal talagang lumilipad. Mas ramdam mo, mas in touch ka sa nature. May kakayahang lumipad ng up to an altitude of 15,000 feet ang paratrike. Halos kalahati ito ng lipad ng mga eroplano na lumilipad ng 30,000 to 42,000 feet altitude. Pero para sa guests,
pinalilipad lang ni Captain Harley ang paratrike ng up to 1,000 feet altitude. For 3,500 pesos, pwede nyo na rin masubukan ng Paramotor Sky Adventure mga kaaha. Alam niyo ba ang kaibahan ng paramotor sa parasailing at paragliding? Paragliding ang tawag kapag lilipad gamit lang ang parachute. Kadalasan itong ginagawa sa mga bundok o matataas na lugar. Parasailing naman kapag hila-hila ng mga bangka ang parachute. At paramotor naman kapag may makinang ginagamit sa parachute. Habang nasa himpapawid si Ralph, biglang namatay ang makina. Pero don't worry mga kaaha, it's all part of the fun. Ang paramotor, pwede rin kasing maging parasailing. Sobrang saya, as in, hindi siya, beyond siya sa lahat na in-expect ko. Sabi nila, kailangan adventurous ka para mag-try ng mga ganito, pero hindi. Kasi, if you're someone na na-enjoy talagang nakakakita ng mga view, ng sunrise, yung mga magandang sceneries, kahit yun lang, try nyo to, sobrang ganda. Aha! Dito sa Antique, may isang pambihirang bato na usap-usapan ng mga tao. May tila kung anong kakayahan daw kasi ito. Na kahit pabayaan mo lang, kusa nang umapoy. Kung taga rito raw kayo sa Antique, malamang ay kilala nyo ang grupo ng vloggers na ito. Hello mga kaaha! Kami ang Team Ragamo! Nakilala sa mga nakakatawa nilang content sa probinsya. Hindi ka daw tatagal sa boxing, boss! Naraduhan ka lang kasi mahina yung budiga mo, boss. Saan kayo nagkakamali? Ano ba meron sa... Grabe! Grabe yung abs mo, champion! Pero ngayong umaga, tila sila raw na starstruck sa bidyong napanood. Tol! Tama yan. Bato nga kakalayo. Kung pagwaan sa tubig, kakalayo. Ako siguro. Kasi kung kamera trick lo ba to lo? Kung saan ang munting bato na ito na pag-aari ng kapwa nila Antiqueño, umapoy! Para sa solusyon nga ka problema ninyo dalawa, no? Namin siguro agtunan talaga magkita tatlo bay para sigurado gid. Pwede, kay Santiki naman niya eh. Magani. Sa problema sa gasto sa mat ko. Tara! Mula sa kanilang lugar sa Kulasi, sinadya nila ang lugar kung saan nagmula ang viral video, sa San Jose. Pinagtanong-tanong nila ang nasabing bato. May sumiklab kayang impormasyon mula sa mga residente dito? Ay, ma'am, sa dito ba lang nagtinding to nga, no, bato, tuman nga kasiga to? Dito sir, ang balay na, diretso lang kami sa babaw. Diretso lang kami babaw? Oo, diretso lang. Ate, sige, tawad ko mama. Sige. Nong, di ba ikaw ang tagiya ka nga nag-viral to nga, bato nga nagasadlap to lang? Dadya eh. Basi pwede mo naman tanong? Ate, dasigyak mo sila. Dali. Thank you, kita ba? Ang nagmamayari ng bato, ang stone collector na si Frank na ang pagkahilig daw sa mga bato, naglalagablab. Nag-start ako as stone collector, bata pa, kasi yung mother ko, mahilig mamulot ng bato doon sa tabing dagat, pinsan sa bundok, dito sa amin. Different regions, kung saan ako napunta, may kuha akong bato, karga ko sa sasakyan ko, iuwi ko yan. Nagmistulang museum na nga raw ang buhay niya sa iba't ibang uri ng bato na makikita dito. Mula sa wood stones at kung ano-ano pa. Sa lahat nga ng mga bato ni Frank, ang most precious piece daw niya, narito sa malaking emerald jar. Ang puti, may laki na 1 hanggang 3 pulgada at nakababad sa tubig ng mga bato. Kapag inalis daw ito rito, kusa itong magliliyab. Nakuha ko yan sa Aklan. I think yung kinuna noon, part ng Mindoro, at nabili ko 10,000 per kilo. Kinip ko as pinakamalagang bato sa akin. I think more than 10 years, tinago ko na lang. Ang mainit na tanong, totoo kaya ang mga ito?
Handa na mga kamera na kumuha ng ebidensya. Ang bato, inalis na ni Frank sa tubig. Okay, tungkol dyan, sundan nyo ha. At ipinatong sa balat ng nyog. Walang kukurap. Matapos ang ilang minuto, unti-unti na itong naglabas ng usok. Nag-abang pa ng ilang minuto ang aming team. Mapapansin ang tila likidong lumalabas sa bato. Senyales na ba ito ng nagliliyab na katotohanan? Brace yourselves, guys! Maya-maya pa. Nagkalayo tol! Kumislap na nga ang bato. Bato-bato sa langit. Sa maniwala man kayo o hindi, wala pa itong camera tricks. Ang bato ni Frank, kumpirmadong umapoy. Wow! Ang binansag nga niya sa pambihirang bato na ito, Firestone. Sa akin napakalaga kasi minsan ka lang makakita nito at di ko alam kung magkano yung presyo. But before, I mentioned na mahal. Nakita ko talaga na nag-aapoy talaga yung anong bato. Nakita namin sa video, so hindi kami makapaniwala. Pero nung nagdesisyon kami na pumunta dito talaga namin na totoo pala. At dito na talaga namin nasaksihan talaga na totoo nga. Na-shock rin ako nang makita ko na umapoy talaga. Nakita talaga na... Oo, na-shock talaga ako na yun. Naniwala ako na may ganyang bato pala na hindi natin nalaman. Personal nang nasaksihan ng tatlo ang katotohanan mula sa bidyong napanood. Pero, saan nga kaya ito nanggaling? At bakit ito kusang umapoy? Para malaman ang kasagutan, nag-imbita rin kami ng isang chemist para personal na ma-inspeksyon ang chemical properties ng bato at kung ito ba ay natural o gawa ng tao. Most likely, ang batong ito is white phosphorus. It turns yellow when nasa outside ng water. So it has a waxy appearance and a garlic smell odor. It is not naturally occurring, so it is usually prepared industrially. So it is being heat. The source would be a phosphate rock or rich in phosphate na mga rocks or stone. It is being heat with carbon and silica in a furnace to produce the white phosphorus. Ang nasabing kemikal ay kadalasan daw ginagamit sa paggawa ng fertilizer, food additives, laboratory experiments, at maging sa military activities. Kakaiba man, ang pagtatago raw ng batong ito sa bahay ay pwedeng magsiklab ng panganib. Ayon yan sa isang forensic chemist mula sa Bureau of Fire Protection. Karakteristik nito, nagre-react siya spontaneously sa hangin, uusok at magkakaroon ng combustion. While it is correct no, na nakasubmerge siya sa ilalim ng tubig, no, at nasa loob siya ng sealed na container, it is still not advisable na mag-store tayo ng ganitong delikadong chemical. Number one talaga is isa siyang fire hazard. Ang apoy na inilalabas ng bato, katulad din daw sa kilala nating apoy na tumutupok ng mga kagamitan. Kailangan din daw mag-ingat sa gas na inilalabas nito. Mag-create siya ng gas. Yung gas na yon, tinatawag nating phosphorus pentoxide. So, delikado siya na ma-inhale ng mga taong within the area. Gayunpaman, ayon kay Frank, gusto pa rin niyang itago ang bato. At tinitiyak niya rin daw na maingat ang pagtago niya rito. Ito'y aking kikip na habang buhay na nasa loob ng jar. At isi-safety ko lang naman na nakatago. Tunay ngang kahanga-hanga ang mundo. Mula sa mga natural na pangyayari hanggang sa mga bagay na likha ng katalinuhan. Lahat ng ito, nagnininga sa ating imahinasyon at kaalaman. Aha! Oh, nasiyahan ba kayo sa mga hot topic naming handog this morning? Cool! Uy, salamat sa pagtutok guys ha! Woohoo! O, paano? Kita-kits ulit sa susunod na linggo. Tuloy-tuloy lang ang fun kaalaman dito sa...